video na nakiusap kung maari sasagutin natin itong propaganda nila ni Eliseo Soriano na pinapatay daw si Dr. Jose Rizal dahil sa pagtutol sa purgatorio. Wala nga purgatorio, sabi ni Rizal eh. Kaya pinapatay si Rizal ng Kastila kasi lumalaban si Rizal sa Katoliko eh. Basahin po natin yung unexpurgated no limitang here. Yung no limitang hearing hindi pinakialaman ng Katoliko. Yung no limitang hearing original, meron po ako niyan eh sa akin library. Yung photocopy nung sulat kamay mismo ni Rizal. Ano po ang nakasulat sa no limitang hearing? Sa page 72 ito. Sa kanyang kopya, page 72. Pero sa ibang kopya naman na edisyon, page 52. Yon ang propaganda ni Eliseo Soriano na pinapatay ng simbahang Katoliko daw si Dr. Jose Rizal dahil tinutulan ang purgatorio. Ito ang itutuwid natin, samahan ninyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Ito yung lingkod Brad Windel Talibong muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inanyayahan natin ang ating mga kapatid din na magikayat sa mga kapatid nating mga Katolikong magsubaybay at magtanong. At kung bago lang kayo, huwag niyong kalimutan din na pindutin ang like. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At sa pamamagitan ng super chat din, habang naka-live, pwede kayo makasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng super chat mga kapatid. Di po ba si Dr. Jose Rizal ito? Makita niyo ang retraction sa kanyang pahayag, retraction sa kanyang pagiging miyembro ng Freemasonry. Na iniwanan niya at niyakap niya ang simbahang Katoliko. Pero bakit daw kung siya ay bumalik sa simbahang Katoliko, bakit pa si Dr. Jose Rizal ay pinatay? Kung nag-retract siya sa kanyang pahayag, paano natin sasagutin ito? At lalo na yung pahayag ni Eliseo Soriano. Kaya pinapatay si Rizal ng Kastila kasi lumalaban si Rizal sa Katoliko eh. Ito ang tatalakayin natin na natin patatagalin pa mga kapatid. Pakinggan natin si Eliseo Soriano. Wala nga purgatorio, sabi ni Rizal eh. Kaya pinapatay si Rizal ng Kastila kasi lumalaban si Rizal sa Katoliko eh. Basahin po natin yung unexpurgated no limitang here. Yung no limitang hearing hindi pinakialaman ng Katoliko. Yung no limitang hearing original, meron po ako niyan eh sa akin library. Yung photocopy nung sulat kamay mismo ni Rizal. Ano po ang nakasulat sa no limitang hearing? Sa page 72, ito po ang sabi kapatid. Ito po. But now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Yan, sabi po ni Rizal sa kanyang aklat na no limitang here, wala ikang purgatorio sa Old at saka sa New Testament, sa Matanda at sa Bagong Tipan. Kahit si Moises, kahit si Kristo, walang binanggit na purgatorio kahit kapiraso. Kasi pag namatay na po ang tao, hindi naman pupunta sa purgatorio, hindi naman para bang may istasyon pa ng purgatorio para makarating ng langit o makapunta ng impyerno. Hindi po ganun. Pag namatay ang tao, punta sa libingan. Maghihintay siya ng paghukom. Pagdating po ng paghukom, bubuhayin lahat ng tao. Haharap tayo ngayon sa hukuman ni Kristo. Yon ang aral ni Eliseo Soriano. Walang particular judgment. Dahil pag mamatay ang tao, ay nasa libingan lang daw. At maghihintay sa tinatawag na general judgment. Ito ang itutuwid natin. Una,
totoo ba yung sinabi ni Eliseo Soriano, mga kapatid, na pinapatay si Dr. Jose Rizal sa simbahang Katoliko dahil sa pagtutol niya sa purgatorio? Oh, galing naman mag-research nito. Yun talaga ang propaganda niya, mga kapatid. Kaya itutuwid natin. No? Ginagamit niya yung aklat ni Dr. Jose Rizal para tutulan ang doktrina ng purgatorio. At ibig ba sabihin dahil sa paggamit nila ng mga aklat ni Dr. Jose Rizal, gumagamit din si Eliseo Soriano kahit sa aklat Katoliko, no? Kaya, yun ay salungat na nilabag na nila yung aral nila na Bible alone. Biblia lang, dahil sila gumagamit ng referensya. Pero, diferensya naman ang resulta. Sa ibang edisyon ng Noli Me Tangere na binasa, nasa pahina 52, kung yung salin ni Pedro Gat Amaitan ang babasahin natin, mga kapatid. Ito ang binasa nila ni Eliseo Soriano. Ito ang mabasa. Sa Noli Me Tangere, sa kay Eliseo Soriano, page 72, salin ni Pedro Gat Maitan sa page 52. Subalit, ipagpatuloy natin at alamin kung paano napalipat sa Katolismo ang purgatoryong iyan na hindi matutunghayan sa Biblia ni sa mga banal na ebanghelyo. Si Moises man at si Jesucristo ay di bumanggit bahagya man sa bagay na ito, at ang tanging pangyayaring tinutukoy ukol sa bagay na ito at ang tanging pangyayaring tinutukoy ukol sa Makabyo ay hindi sapat. Bukod na ang aklat na iyan ay pinawalang halaga sa konselyo ng Laodicea at kung kailan na lamang muling pinahalagahan sa ating relihiyon. Noon ngang araw o ang mga Kristiyano ng mga unang siglo ay hindi naniniwala sa purgatorio. Sila masayang namamatay na taglay ang pananalig na makaharap ng Diyos. Ito ang ginagamit nila ni Eliseo Soriano para tutulan ang doktrina, yung sulat ni Dr. Jose Rizal. Pero, alam nyo ba, mga kapatid, na itong sulat ni Dr. Jose Rizal sa Noli Me Tangere, walang epekto na to tungkol sa pagtutol sa purgatorio. Bakit walang epekto? Di ba nila alam na merong inilabas na retraksyon si Dr. Jose Rizal. Ito ang dokumento na nakasulat tungkol sa retraksyon ni Dr. Ito may lagda pa. Pero tinututulan ito ng marami, lalo na sa Freemasonry, dahil niretract ni Dr. Jose Rizal ang membership ng Freemasonry. No? At sabi nila, kung bumalik si Rizal sa Katoliko, bakit pinatay pa siya? Kung nag-retract siya sa pahayag, bakit pinatay si Dr. Jose Rizal? O nga, no? Parang may sense din ang tanong nila, pero napakalayo sa konteksto, mga kapatid. Bakit sinabi natin na ang naunang pahayag ni Dr. Jose Rizal sa Noli Me Tangere na binasa nila ni Eliseo Soriano at ginagamit laban sa Katoliko ay napawalang bisa? Dahil bago mamatay si Dr. Jose Rizal, may inilabas siyang retraksyon. Hindi lang sa pagiging membership ng Freemasonry. Ito ang mabasa natin. I declare myself a Catholic, and in this religion in which I was born and educated, I wish to live and die. I retract with all my heart, whether in my words, writings, publications, and conduct has been contrary to my character as son of the Catholic Church. I believe and I confess whatever teaches, and I submit to whatever she demands.
I abominate masonry as the enemy which of the church, and as a society prohibited by the church. The diocesan prelate may, as the superior ecclesiastical authority, make public this spontaneous manifestation of mine in order to repair the scandal which my act may have caused, and so that God and the people may pardon me. Sign, Dr. Jose Rizal. Nakasulat yan sa libro din nila ni Dr. Sonia Zaide at Dr. Gregorio Zaide. So, wala nang epekto. Yung naunang ginamit nila ni Eliseo Soriano. Pero kung ang argumento nila, mga kapatid, lalo na sa Freemasonry, sasabihin nila, pabasa natin itong retraction ni Dr. Jose Rizal na siya'y nag-retract bilang kaanib sa Freemasonry sa pamamagitan ng paglagda ng kasulatan na nauna nating ipinakita yung original na kopya, mga kapatid, na may lagda ni Dr. Jose Rizal. Ito ang kanyang retraction na binasa natin. So, ang argumento nila, kung bumalik si Dr. Jose Rizal sa simbahang Katoliko at iniwan niya ang pagiging kaanib sa mason, bakit ba umano? Siya ay pinatay pa rin ng simbahang Katoliko. Yon ang argumento nila. At yun din ang marinig natin galing ni Eliseo Soriano, di po ba? Na ang Katoliko daw ang nagpatay. Kaya pinapatay si Rizal ng Kastila kasi lumalaban si Rizal sa Katoliko eh. Para bang inosente sila sa kasaysayan tungkol ni Dr. Jose Rizal. Research naman pag may time. Ha? So, sa tanong kong, bakit si Dr. Jose Rizal pinatay? Kung nag-retract naman siya sa kanyang pahayag against sa simbahang Katoliko at sa membership ng Freemasonry, dahil iba ang kaso na kinaharap ni Dr. Jose Rizal sa Estado noon. Hindi iyon tungkol sa pagiging nagsulat siya sa purgatory. Hindi iyon tungkol sa pagiging kaanib niya sa mason. Ang kaso ni Dr. Jose Rizal, kung maalala ninyo sa kasaysayan, noong December 26, 1896, ang military court ay naglitis kay Dr. Jose Rizal. Anong kaso? Ang kaso, hindi yung dahil may sulat siya ng purgatorio, dahil siya ay miyembro ng Freemasonry. Ang kaso ay kasong rebellion, kasong sedition, at kasong conspiracy. At sa paglilitis ng military court kay Dr. Jose Rizal noong Disyembre 26, 1896, napatunayan na siya'y guilty sa naturang kasong rebellion, sedition at conspiracy. Halimbawa, kahit sa ating panahon ngayon, kung may isang taong mahatulan sa korte ng kamatayan, hindi po ba mangungumpisal yan sa pare? At sa pamamagitan ng sakramento ng pare, papatawarin yan, mga kapatid. Pero ibig ba sabihin dahil pinatawad siya sa sakramento ng simbahan, napawalang sala na siya, pati na sa desisyon ipinataw ng korte laban sa kanya? Gayon din si Dr. Jose Rizal. Kahit nagsulat na siya ng nasa mga aklat at kasaysayan, mga kapatid, nagsulat siya na nag-retract bilang kaanib. Ito, I declare myself as Catholic, and in this religion, which I was born and educated, I wish to live and die. I retract with all my heart whatever in my words, writings, publication, and conduct has been contrary
to my character as the son of the Catholic Church. I believe and I confess whatever she teaches, and I submit to whatever she demands. I abominate missionary as the enemy which is of the church, and as a society prohibited by the church. The diocesan prelate, me, as the superior ecclesiastical authority, make public this spontaneous manifestation of mine in order to repair the scandal which my acts may have caused, and so that God and people may pardon me. Yon ang mabasa natin mga kapatid sa kasaysayan. Ngayon, kung pag-aralan natin, iwan ko kung talagang nabasa ba buo ni Brother Eli at mga kasama yung ginagamit nilang aklat na Noli Me Tangere, at hindi lang yan, meron pa, El Filibusterismo. Bakit? Sa panahon kasi ni Dr. Jose Rizal, mga kapatid, alam natin, ipinaglaban niya ang mga injustices at corruption sa ating society, sa bayan, na ginawa sa konteksto sa panahon niya sa mga Spanish at sa ilang mga Pilipino din. Si Dr. Jose Rizal, mga kapatid, hindi nakipag-away sa simbahang Katoliko mismo. At kung mabasa talaga natin at nabasa talaga nila ni Soriano at mga kaanim yung Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal, so malalaman ninyo na ang aklat na iyan na Noli Me Tangere na binasa ni ni Eliseo Soriano, dedicated yan ni Dr. Jose Rizal sa tatlong paring Katoliko, yung paring Gumbursa. Sila si Father Gomez, Father Burgos, at Father Zamora. Itong mga tatlong Katolikong paring ito ay ang ginigalang ni Dr. Jose Rizal at kinikilala niya mga bayani. So, si Dr. Jose Rizal, kung alam nyo ba, ginagamit nila ang kasulatan ni Dr. Jose Rizal laban sa simbahang Katoliko. But kung pag-aralan natin, kahit ang Noli Me Tangere, mga kapatid, El Filibusterismo, at ibang pangkasaysayan, meron mang bahagi na tinutulan ni Dr. Jose Rizal ang purgatorio batay sa nakasulat na binasa ni, pero napawalang bisa sa retraction na. But Dr. Jose Rizal himself excused the Catholic Church on the injustices of that time. Dahil, sabi niya, kung alam pa lang ng simbahang Katoliko ang tunay na inhostisya, she will never accept them. Yung pahayag na yan, sinabi ni Dr. Jose Rizal sa kaniyang matalik na kaibigan na si Dr. Ferdinand Blumentritt noong Marso 5, 1887. Nakasulat yan sa Noli Me Tangere. Iwan ko kung di ba nila nabasa yan, mga kapatid. Ito ang mabasa natin sa naturang aklat. Sabi ni Dr. Jose Rizal, inalisan ko ng takip ang mukha ng pagbabanal-banalan na sa pamamagitan ng relihiyong ginawang kanlungan ay nagpahirap at nagpalagay sa aming parang mga hayop. Sinikap kong ipakilala ang pagkakaiba ng tunay na relihiyon at di tunay. Itong huli, ang di tunay na relihiyon ay nagpapausbong ng pamanhiin at gumagamit ng mga banal na salita upang maakit ang aming salapi. Upang mapaniwala kami sa mga bagay na di maaring matanggap ng relihiyon Katoliko, kailanman aabot sa kaniyang kaalaman. Sa mga gumagamit ng aklat ni Dr. Jose Rizal, di ba nila yan nabasa? Yun ang problema sa mga gumagamit ng aklat, mga kapatid.
Pagkatapos, pinipili lang. Yung sinabing walang purgatoryong mabasa sa Biblia, yung sabi ni Eliseo Soriano na pagkamatay ng tao ay nasa libingan. Maghihintay lang daw ng general judgment. E paano ngayon ang sinabi sa Hebreo 9:27 na pagkatapos ng kamatayan, haharap sa hukom? Merong particular judgment. Bakit? May bahagi sa tao na hindi mamamatay. At nauna nating tinatalakay. Di ba? Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, mamatay man ang katawan, pero ang kaluluwa ay hindi mamamatay. Nasa San Mateo Kapitulo 10, versikulo 23. Ngayon, kung walang purgatorio mga kapatid, apay barbecue lahat. Bakit? Ano ang requirements para makapasok sa langit? Ang requirements para makapasok sa langit, Pinadayag 21:27, walang sino mang makapasok sa langit na kahit sinong may maliit na kasalanan. Kunting kasalanan, hindi pwedeng makapasok sa langit. Oh. Ngayon, kung ang may maliit na kasalanan di makapasok sa langit, ikong langit lang at impyerno, halos lahat impyerno. Pero dahil ang Diyos ay hostesya, ayon sa San Mateo Kapitulo 5, versikulo 26, tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo mababayaran ang kabuuan ng utang mo. So, di daw umano makalabas sa naturang kulungan, mga kapatid. Ngayon, ang tanong, kaya nga kung tingnan natin mga kapatid ang mabasa diyan sa San Mateo Kapitulo 12, versikulo 32, ito po ang mabasa natin sa, pansinin ninyo ang konteksto sa naturang pahayag ng ating Panginoon Hesus. At ang sino mang magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao ay ipapatawad sa kaniya, datapuat. Ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kaniya kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Napansin nyo ba ang nakasulat? Ang sin against the Holy Spirit hindi mapatawad sa sanlibutang ito o maging sa darating. Ibig sabihin, sa talata na sa maging sa darating, meron pang chance. Ngunit, ang sin against the Holy Spirit ay wala ng kapatawaran. Dahil yon ay isa, obstinacy and final despair. Yung namatay na hindi hihingi ng kapatawaran, di talaga mapatawad. Pero ang konteksto dito, anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Kahit sa sanlibutang ito, o maging sa darating, meron pang chance. Bakit? Walang sino mang makapasok sa langit na may kunting kasalanan ayon sa Pahayag Kapitulo 21:27. Kaya, anong sabi ng unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 18 hanggang 20, napakalinaw ang mabasa natin dito mga kapatid. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa iyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matiyagang naghintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginawa nito ang daong doon iilang tao, walo lamang ang naligtas sa tubig. So, yon ang mabasa natin
na maliban sa impyerno at langit, mayroong tinatawag na kulungan. Kulungan ng mga espiritu. Kulungan ng mga kaluluwa. Sabihin nila, mabasa ba dyan na kulungan yan ng kaluluwa? So, kung ang ating gagamitin ang Aramaic Bible, mga kapatid, ito ang ating mabasa. He preached unto the souls who were held in Sheol. Yun ang translisyon. Pero kung gagamitin natin ang isa pang Aramaic New Testament Parallel English Translation, ang mabasa natin, mga kapatid, ay ito. And he preached to those souls which were detained in Hades. Pero kung basahin natin, mga kapatid, ang Spanish translation kung ano talaga itong unang Pedro Kapitulo 3:19, a los tales dedico mucho tiempo el Espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el Padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. O, ang kulungan ng mga kaluluwa o espiritu ay tinatawag na purgatorio. Bakit pumunta pa ang ating Panginoon Jesucristo doon sa kulungan na yan? Sabi sa unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 6, ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay, upang bagamat sila'y nahusgaan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Napakalinaw. Kaya, yung aral ng simbahang Katoliko, lalo na ang ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, versikulo 44-45, mga kapatid, na naunang binanggit din sa aklat ni Dr. Jose Rizal, sa King James Version, tandaan ninyo, ang King James Version na 1611, merong ikalawang Makabyo, 2 Makabyo, merong Sirach. Pero pag dating sa 1827 sa British Foreign Bible Society, abay tinanggal na ng mga protestante ang unang Makabyo, 2 Makabyo. Pero yung King James Version 1611 hanggang ngayon nanatili pa. Dalawang uri ang King James Version. Baka di nila alam yan. No. At ang ating doktrina tungkol sa panalangin sa mga kaluluwa. Kung tingnan natin, kahit nga sa bagong tipan, di lang sa Makabyo, si San Pablo nanalangin para kay Onesiporo na patay na. Eto, mabasa natin. I pray that the Lord will be kind to the family of Onesiporos. He often cheered me up and wasn't ashamed of me when I was put in jail. Then, after he arrived in Rome, he searched everywhere until he found me. I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiporos on the day of judgment. You know how much he helped me in Ephesus. Ngayon, sasabihin nila, nanalangin si San Pablo. May mabasa ba na si Onesiporo patay na? Punta tayo sa biblical commentary, mga kapatid. Ito ang mabasa natin. Onesiporo is anon. He must have been a member of the church at Ephesus, where his family still resided. The expression of St. Paul conveys the impression that the generous person was dead at the time he wrote. Ano daw? Patay na si Onesiporo sa panahong isinulat ni San Pablo ito. Ano ang sulat ni San Pablo? Malinaw. I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiporos on the day of judgment. At ayon sa mga Bible scholar,
patay na si Onesiporo nang isinulat ito. So, mula pa sa lumang tipan, ang paniniwala na di natin kalimutan, yung mga yumao, nakasulat na sa mga aklat kung saan tinanggal ng mga protestante, mga kapatid. Alam nyo ba yon? Nakasulat na. Tinanggal lang nila. Halimbawa, Ecclesiastes o Sirach 7:33, magmagandang loob sa mga buhay at huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. See? Napaka-biblical pala, mga kapatid. No? At di lang yan, kung tingnan natin ang Tobit Kapitulo 12, versikulo 12, ito ang mabasa natin sa naturang salin, mga kapatid. Sandali. Ito, Tobit 12:12. Ngayon ko sasabihin sa inyo na noong nanalangin ka, Tobit, at ang madugang mong si Sara sa Panginoon, ako ang nagharap ng dalangin ninyo sa Diyos. Gayon din ang ginawa mo tuwing may inilibing ka. See? Ang anghel mismo ang nagdala sa panalangin ni Tobit, mga kapatid. Kaya, para tutulan sa mga anti-Catholic, abay, tinanggal nila yung unang Makabyo. Bakit? Anong nakasulat sa unang Makabyo? Nagiging allergy sila nito. Dahil napakalinaw ang nakasulat kasi, mga kapatid. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na, dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namatay ay mananatiling makadiyos, ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang nagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. So, malinaw, mga kapatid, ang nakasulat. Kaya, bago tayo magtapos, tandaan natin, sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18-19, merong kulungan ng kaluluwa. At ang kulungan ng kaluluwa, kung hindi yan impyerno, di talaga yan impyerno, pinuntahan ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi rin yan langit. Anong tawag? May nabasa tayo na Spanish, mga kapatid, na ang nakasulat, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu por boca de Noé, la fabricación del arca, el Padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. Maraming salamat po.